ngayong gabi. Paano ba maging masaya sa buhay? Kapag kasama ang barkada, I felt that I'm satisfied kung ano po yung ginagawa ko po. Feeling mo parang buo na yung pagkatao. Kapag lumaya sa piitan, gusto ko lang makita sila, mayakap sila. kapag gumaling, sabay-sabay natin hanapin ang tunay na kasiyahan dito sa The 700 Club Asia. True Happiness. Tampok sa The 700 Club Asia. susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Miriam, ano yung isa sa pinakamasayang moment mo na hindi mo makakalimutan? Parang napakarami eh. From the time na tinanggap ko si Jesus, na kinasal kami ng asawa ko, nagkaroon ako ng mga anak. Pero most recent one, yung celebration namin ng 10th year anniversary ni RD. Oh, truly, that was a wonderful, wonderful day. And I thank was you there. for coming. Yes. Yeah, talagang ang saya. At saka, ang ganda ng flow ng Holy Spirit that Praise day. God. Praise God. Kahit po nung sharing ninyo during the reception. To God be the glory. Kayo naman po. When Christine said yes, when I asked her to marry me and she said yes, that yes was just, not just resounding, but parang it was a statement na, oh, I accept you. In spite of who you are. Nakakakilig naman. Ang bait ni Lord. Tama nga ba? You married out of your league? No, I married up. Oh, tama. Praise God. Tulad natin, may happy moments din itong si Gerson kasama ng kanyang barkada. Pero kalaunan ay nauwi sa sad moments hanggang sa umabot pa ito sa pagpapatiwakal. Ang sad naman. May pag-asa pa bang maging happy siya? Let's watch his story. Minsan, biniblame ko yung family ko kasi kulang sa pagmamahal. Isa din po yung parang rejected po ako, na parang wala nang silbi yung buhay ko. Kasi yung tingin ng tao sa akin, parang basura na lang. Dahil sa ear disability ni Gerson, ay nakaranas siya ng bullying. Yung iba is perfect, bakit sa akin? Meron kakaiba sa akin left ear. Meron ka namang pangalan, pero ang tinatawag sa iyo is kipot or yung parang tiklop yung tainga ko. Maging sa kanyang mga magulang at buong pamilya ay hindi nakaramdam ng pagkalinga at pagmamahal si Gerson. Hindi ko naranasan yung tunay na pagmamahal sa parents ko po. Ang dating sa akin, parang iniisip ko nga I am adopted kasi ako yung kakaiba sa magkakapatid. Bukod sa pagmamahal, ay pilit ding hinanap ni Gerson ang kanyang identity. Doon ko po na-confirm na pagiging bakla kasi yung mga kaibigan ko is mga babae, mga bakla din. Kung ano din po ang kinikilos nila, yun din po yung ginagawa ko sa pagiging bakla. Nagme-makeup na po ako, nagsusuot na po ako ng mga pangbabae na damit. Sa ganitong sitwasyon, nagbukas ang kanyang isipan sa pagbibisyo at pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. So, isa din yun sa pinakamasakit. So, that's why nag-rebelde po ako sa pamilya ko. Ang sarap pala, no, na parang umiinom ka kasi parang you are free. I felt that I'm satisfied kung ano po yung ginagawa ko po. Feeling mo parang buo na yung pagkatao. Kanyang napagtanto na ang ganitong kasiyahan ay panandalian lamang. Na-realize ko na hindi naman pala satisfied kung ano yung ginagawa ko po dito sa world. Naisip ko na parang I want to end my life na. I want to be set free. Gusto ko ng malaya. Gusto ko ng peace sa buhay ko. Pagod na ako sa mga nangyayari sa buhay ko. That's why kumuha po ako ng blade. Gusto ko po na maglas-las po. Pero mayroong pumipigil. Kadaming-daming tao po, Lord. Bakit ako pa yung binigay ng ganitong sitwasyon? Dahil sa usig ng konsensya ay hindi natuloy ang binabalak ni Gerson. Pumunta siya sa ibang probinsya para magbago ng kapaligiran. Doon ay may nakilala siyang isang Kristiyano na kanyang naging kaibigan. Hindi ko alam na sa kanyang prayer, doon na po yung way na parang i-accept namin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero that day, ready na po ako, open na po ako na mag-serve kay Lord. I want to change my life. Lalagay sa isipan ko na parang I want to change. I want new sa aking buhay. Nakadalo rin sa isang church retreat si Gerson
Doon ay natutunan niyang magpatawad. Naramdaman niya ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Tumutulo yung luha ko. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Sabi ko, parang I am safe sa lugar na ito. Parang komportable ako dito sa church na ito. Parang ang sarap na meron kang Diyos na kinakasama, meron kang Diyos sa puso mo. After that, na-release ko lahat ng sakit, ng puot sa puso ko po. Mula sa masalimuot na nakaraan ay niyakap ni Gerson ang tunay na pagkatao bilang lalaki at anak ng Panginoon. Doon ko po na experience yung tunay na pagmamahal ng isang ama na meron pala tayong spiritual father sa langit na hindi natin nakikita pero siya nakakakita sa atin. Mas alam niya kung ano yung para sa atin po. Simula noon, sa tulong at gabay ng Diyos, ay unti-unting binitiwan ni Gerson ang kanyang mga bisyo. Tinahak niya ang landas ng pagbabago. Grabe ang ginawa ni Lord sa aking buhay na pinago niya yung buhay ko noon at saka ngayon. And our Lord Jesus Christ, siya ang magbabago ng iyong buhay. Sa pagdaan ng panahon, napagtanto ni Gerson ang isang mahalagang katotohanan. Hindi pala aksidente na ganito yung itsura ko. Proud po ako ngayon kung ano ako, ano yung physical appearance ko. So, proud po ako kasi ito po yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Ngayon, isang full-time pastor na si Gerson. Pinapasalamat ko sa Diyos na maraming tao ang makarinig sa salita ng Diyos to inspire people, same sa aking testimony na mayroon pang pagbabago sa ating buhay, and that is the glory of God na siya lang ang mapataas sa ating buhay. You know, Miriam, Gerson's age was so critical because he was finding himself, he was individuating, then nabubuli siya sa labas, and then he could not find acceptance and nurture and love in his own home. Kaya nga, he let other people define who he was. Yun ang nangyari sa kanya. Yun ang nangyari, and oftentimes, pag naghahanap tayo outside of the Lord, hinahanap natin sa bisyo, hinahanap natin sa approval ng ibang tao, hindi pa. Pero in my experience, it's always empty. Parang there's a God-sized hole in your heart that can never be filled by these things outside of you. But you know what? Only God can fill that empty space that is made for Him inside your heart. He wants to have a relationship with you and fill you up like nothing and no one else before. That's why He sent Jesus upang mamatay sa krus at pagbayaran ng ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. And my friend, baka ito na ang appointed time na magkaroon ka ng relasyon mo sa Panginoong Jesus at makilala mo ka talaga kung sino ka sa mga mata niya. So kung yan ang nais ng iyong puso, ang makilala mo kung sino ka talaga sa mata ng iyong Creator, let us pray and receive Him in our heart as our Lord and Savior. Let's pray. Panginoon, inaamin ko po na hinahanap ko ang aking pagkatao, ang aking identity sa mga bagay sa buhay ko, pero it always leaves me empty. Inaamin ko na ako'y makasalanan, pero hindi ko na po talaga kaya. Naniniwala ako na pinadala ninyo ang inyong anak na si Jesus, na dahil sa pagmamahal ninyo sa akin ay namatay siya sa krus upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Panginoon, mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Punuin mo ang aking puso. Hilumin mo ang sakit ng aking nakaraan. Punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Naniniwala akong maganda ang plano mo sa aking kinabukasan. Kaya tinatanggap ko po ang kapatawaran ng aking mga kasalanan noon, ngayon at magpakailanman. Pati na rin po ang buhay na walang hanggan na iyong libreng kaloob para sa akin sa araw na ito. Thank you, Jesus, and I want to know you more and more. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. And if you're watching right now and perhaps you went through bullying, you went through difficulties in your life, people have hurt you, have said things about you, and you have not reached that point in your life where you can release forgiveness,
Let us pray for you now that you may receive the grace from God to release forgiveness and be delivered from that hurt, that memory. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, you are the God who loves us, each one of us unconditionally. And you are the God that has released forgiveness towards us. So even now, as we have received forgiveness from you, would you release your grace? Would you pour your strength unto all those watching right now that are imprisoned by their past hurts and pains, and they've been carrying this unforgiveness in their hearts for so long? Set them free this very moment in the name of Jesus. And as you're pouring your grace unto them, Lord, let them stand and be able to just release forgiveness unto all those that have hurt them. Right this moment, kapatid, release forgiveness. Right this moment, kapatid, the Lord is pouring grace into you and strength, and He's setting you free. Rejoice in this newfound freedom. You are released from that pain, that bitterness, that memory, that hurt, in the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Naramdaman niyo ba ang pagkilos at kagalingan ng ating Panginoon? If yes, pasalamatan mo ang ating buhay na Diyos. At kung sumabay ka naman sa aming panalangin upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at personal na tagapagligtas, congratulations kapatid! Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Yan ang true happiness, eternal life with Jesus. Balitaan mo naman kami sa iyong importanteng desisyong ginawa ngayon. Please text or chat with us now. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa mga pagsubok, every gising is a pain. Walang budget, sobrang down. Nag-iisa ako, hindi ko kaya. Ang pangako niya, All things are possible with Him. Ako magpo-provide for the family. Bibigyan ka niya ng kalakasan na mapagtagumpayan mo po. kaya tagumpay, imain mo na! Simula May 13, 12 midnight, live on GMA and on the 700 Club Asia socials. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry, natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka, Yung I love you. I love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala, Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Happiness. Madalas nararamdaman natin yan kung marami tayong kaibigan o may marami tayong pera. Happiness kung sikat tayo o mayroon tayong achievement sa buhay. Pero pwede tayong maging happy sa mga simpleng bagay. Yung bang makasama natin ang ating pamilya at malusog tayong lahat. Happiness na yon. Tama, kasi hindi naman lahat ng family happy. Mayroong pamilyang magulo, gaya ng kinalakihang pamilya ni Peter, yung tukayo mo. Panoorin natin ang kanyang kwento. Grabe talagang kahit anong palo, kahit anong tadyak. So, feel ko talaga na wala talaga nagmahal sa akin. Hindi ko narinig na, anak, mahal kita. Anak, itong plano ko sa buhay mo. Wala akong narinig na ganun. Wala akong narinig na mahal ako ng magulang ko. Pagmamaltrato ang natanggap ni Peter mula sa ama at stepmother sa halip na pagmamahal. Nung ako po yumakap,
Ang ginawa po na aking pong stepmother, tinadyakan po ako, yumakap po ako ulit, sinampal ako. So nung sinampal ako, nakakita ako ng kuti-kutita, parang bituin, ang lakas, pagkasampal. Dahil dito, lumayas na lang siya sa tahanan at pumunta sa syudad at nanirahan sa lansangan. Doon ay natuto siya ng iba't ibang bisyo. Magra-rugby, hanggang naging natuto ko magsagarilyo. So walang ibang ginawa kundi nakisabayan na lang ako sa mga bata kasi binubuli-buli po ako pag hindi pa ako makipagsang-ayon at sumama sa kanila. So natuto ko maging rugby-boy hanggang lumala. Umabot ito sa kasukdulan hanggang siya ay makapatay. Matagal bago siya nahulog sa kamay ng otoridad dahil palipat-lipat siya ng lugar. Kalaunan ay nahuli din siya ng mga pulis. Pakiramdam ko noon ay ang laman ng aking puot, galit at sama ng loob sa ating pamilya. Ang buhay ko lalo naging patapon. Ano ko ba ang buhay ko sa mundong ito? So wala nang gagawin dahil yun nga, hopeless na. Sa pagpasok sa kulungan, may katanungang bumalot sa kanyang isipan. Bakit kung may Diyos, bakit ito nangyari sa buhay ko? Bakit wala akong magulang, wala akong pamilya? So bakit ito? Ganun lang, kaya sabi ko, dito na matatapos ang buhay ko sa loob ng kulungan. Dito na ako mamatay. Nang siya ay malipat sa kulungan sa Muntinlupa, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos at ako'y naniwala na kaya niyang bagoy kung paano niya binago niyang buhay ko. Kaya rin gumawa ng himala sa buhay niyo. Nagulat lang po ako habang siya po ay nagsalita. Umiyak po ako doon sa upuan. First time ko po yun. Sa kanyang narinig, buong pusong tinanggap ni Peter si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pag ang Panginoon talaga may plano sa buhay mo, walang imposible. Napakabuti po ang Diyos. At nangyari lang yon nung ako po ay sinuko aking buhay at naging makabuluhan ang aking buhay sa loob ng kulungan. Sa kulungan ay nag-aral at nakapagtapos siya ng Bible School at kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Entrepreneurship. Nung ako po ay nag-aaral po doon at isa po ako naging pastor, sabi ko, Lord, kung palayain mo ako sa hindi, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Pero kung palayain mo man ako, maglilingkod ako sa iyo sa hirap at ginhawa. At matapos ang 38 taong pagkakakulong, January 19, 2018, ay nakalaya si Peter. Muli silang nagkita ng kanyang ama at stepmother. Hindi ko kay sinisi, wala akong puto. Niyakap ko sila. So humingi sila ng tawad. So wala na yung puot, galit. Ang pinilit sa akin yung pagmamahal. Na gusto ko lang makita sila, masilayan sila, mayakap sila. Talagang ang Diyos wala talaga imposible sa Panginoon at lahat ng prayer ko ay nagkaroon ng katugunan. Kaya lahat may plano ang Diyos sa buhay kung bakit nangyari yan. Sa kasalukuyan, aktibo si Peter sa jail ministry at street preaching upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa tagumpay na kanyang naranasan, ito ang kanyang napatunayan mula sa Diyos. Pinakalisyon dito, magkaroon ka ng tunay na relasyon at ugnayan sa Diyos. Kapag tayo nagkaroon ng tunay na relasyon o tiwala sa Diyos, ako'y naniwala, ayaw man si hindi, aayusin ng Diyos ang buhay at babaguhin ng Diyos ang ngayong buhay. Alam mo, Miriam, nangyari kay Peter, so much love was poured into his hungry heart by the Lord. That's why he was overflowing with love. Kaya all he wanted to do was to hug his mom, his stepmom, and his dad. Yung bang, kasi you can't give what you don't have. Eh. Sobrang powerful sobrang powerful nung love na binigay sa kanya na yung iba kasi parang kailangan po mo express, mag-psychiatrist ka pa para mailabas mo yung mga sama ng loob mo. Pero ito, wala siyang nilalabasan, pero Panginoon lang talagang po. Tsaka right away, he knew his purpose. Yeah. Right away, alam niya kung bakit nandun siya. Ang galing nakapagtapos pa siya ng 2 kurso sa loob ng kulungan. Nakita po natin sa buhay ng tukayo ni Peter na mahalaga po talaga ang pagpapatawad. Merong freedom na kalakip nito. May true happiness po in forgiving others. Ang tanong, paano mo masasabi na napatawad mo na talaga ang isang tao na kasakit sa iyo? Ano po, Peter? You know, Miriam, first of all, forgiveness is a choice we need to make. After we make that choice, we need to understand that it's a process. We're human. We got hurt, right? So we have to go through that process. But we first understand that we made the choice. And then as we go through the process,
God will enable us to let go of that hurt, let go of that resentment. Every time you remember the pain, Lord, help me. I want to release that person. Ganun yan eh. Proseso, importante. And then, of course, we need to pray. Every time, because prayer is powerful. Hindi pwede that nothing will happen when you pray. The Lord always will meet you at your point of need. So, importante talaga. And then, Miriam, because we prayed, love will just flood our hearts. Katulad na nangyari kay Peter, you'll be able now to love on that person. And then pray for that person that hurt you. That's the true test. So, pag nakita mo siya, wala na talagang feeling kasi pinipray mo rin siya eh. Oo nga, ang galing, ang galing. Magpatawad tayo dahil tayo rin ay pinatawad ng Panginoon. Sabi nga sa Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Sabi nga, di ba, unforgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Mahirap po talaga mag-forgive. So kung nahihirapan kayo magpatawad o may dala-dala pa kayong kabigatan sa buhay, pwede po kayong sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito po sila para ipagdasal kayo at umalalay sa inyo. Ang aming hotline number ay 8737-0700. Pwede rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Susunod, dahil sa kahong natagpuan, naputulan ng kamay. Bakit at paano ito tinanggap ni Oliver? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. Stay with us. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Hello, this is Peter Kairos. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Happy and fulfilled! Yan ang naranasan kamakailan lang ng ating Operation Blessing Team matapos nilang natulungan ang ating mga kababayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Our Operation Blessing Mobile Clinic provided free medical and dental services to our fellow countrymen in that area. Kaya naman tuwang-tuwa si Nanay Arlene dahil sa wakas nabunutan ng ipin ang kanyang anak. Ang galing! Bukod sa libreng medical at dental services, naipadama rin natin sa ating mga kababayan ang pag-ibig ni Jesus. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong walang sawang panalangin at suporta. Kaya sa mga hindi pa partner ng CBN Asia, I invite you, I enjoin you to partner with us. For your monthly gift of 500 pesos or more, for 1 year, I partner na po kayo. And part of that giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, just scan our QR codes on your screen or call us now. Samantala, sa susunod nating kwento, dahil sa kahong natagpuan, naputulan ng kamay. Bakit at paano ito tinanggap ni Oliver? Panoorin natin ang kanyang kwento.
Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ni Oliver. Kahit abala sa pag-aaral, ay tumutulong si Oliver sa kanyang amang mandaragat. Ipo-provide naman lahat ng mga pangangailangan sa school hanggang sa makatapos ako ng college. Ako po ay nag-graduate ng Customs Administration. Kahit tapos na ng kolehiyo, may ibang pangarap si Oliver. Pangarap ko maging isang sundalo. At nag-join din ako ng isa pang course sa Navy. Halos abot kamay na ang pangarap na ito dahil nagsimula na siyang mag-apply bilang pulis. Pagka galing ko sa pag-a-apply, dumiretso ako magpalaot. Sa kagustuhang tumulong sa mga magulang ay nagdesisyon siyang mangisda ng mag-isa. Di niya alam na isang trahedya ang nakaamba sa kanya. Nagpunta ako sa isang isla hanggang sa nakakita ako ng isang box na hindi ko naman alam kung anong uri yung laman nun at dinampot ko naman ito at pagkadampot ko, sumabog naman siya. Tumalsik ako doon sa sarili kong bangka. Hanggang sa may mga dumaan na ibang mangingisda, yun na sinagip nila ako. Sa isang iglap, wala na ang kanyang mga kamay kasama ng kanyang mga pangarap. Sabi ko nga, paano na yung mga pangarap ko sa buhay na biglang naglaho, gano'n. Na yung depressed, talagang galak ko na talaga rin magpakamatay nun. Sa kanyang pagkakalugmok ay buo pa rin ang suporta ng kanyang pamilya. Nagpadala ang Panginoon ng mga tutulong at gagabay sa kanya, ang Helping Hands Ministry. Sila yung unang nakasagip sa akin sa hospital. Sila yung mga nag-provide din ng mga pangangailangan pang medical. Tapos sila rin yung nagbibigay ng encouragement sa akin everyday. Sa unang pagkakataon na siya ay maisama sa isang Kristiyanong simbahan, magkahalong kaba at hiya ang naramdaman niya dahil sa kapansanan. Ayaw ko na may makakausap akong tao. Gusto ko pag pupunta ako ng church, uupo lang ako. Kalaunay nadama rin ni Oliver na di iba ang pagtingin sa kanya ng mga kasama sa simbahan. Sa katunayan, inalok siya upang magtrabaho bilang caretaker ng kanilang simbahan. Naging bahagi rin siya ng worship team bilang percussionist at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon para sa marami. Napatunayan niya sa kanyang sarili na walang hindi magagawa kapag si Kristo ang kasama. Sabi ko sa Panginoon, Lord, maraming salamat po dahil kung wala kayo sa buhay ko, hindi ko magagampanan itong mga to at hindi ko maitataas yung pangalan mo. Amen. Praise God talaga for the life of Oliver. Para sa iba, happy daw kung mayroong maraming pera. Maraming kaibigan. May achievement o sikat sa buhay. Pero ang lahat ng yan ay temporary happiness lamang. Our true happiness can only be found in one person, Jesus Christ. Kaya seek God and He will bless you. Psalm 37 verse 4 says, "Be happy in the Lord and He will give you the desires of your heart." Sa Tagalog, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. I need some space. Space na naman. Kailan mo ba maiintindihan na kailangan ko ng space? Ako din naman. Kailangan ko din ng space. Isang tanong, isang sagot. Paano namin kayo mapapalabas sa kuweba nyo, ha? Respeto lang. Yun yung kailangan namin. There was a cyst on my left vocal cord. Naisip ko, paano na ako kakanta? Paano na ako makipag-communicate?